eto na pala yun. Si Ramil Madriaga ang isa sa mga magiging testigo at ebidensya sa pangalawang impeachment na kakaharapin ni Sara Duterte sa pagpasok ng February. Ito po yung kinukumpirma ngayon ni dating Senador Trillanes na gagamitin ng mga civil society group. Pakinggan natin ang report. Alam ko rito ay bukod doon sa impeachment allegations na kasama doon sa last year, ang madadagdag dito ay yung mga aligasyon ni Mr. Madriaga para malaman din kung totoo ba ito o hindi. Ayun. Si Ramil Madriaga ang dati umanong aide ni VP Sara na nakadetene sa Camp Bagong Ayan, Diwa sa Taguig City dahil sa isang kaso ng kidnapping. Sa kanyang affidavit, sinabi ni Madriaga na naging bagman siya noon ng bise. Sinabi niya ring pinondohan ng drug dealers at pogo operators ang kampanyang Inday Sara Duterte is my president noon. Ayon kay ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na isa sa mga complainant noon, ang reklamong tinutukoy ni Trillanes ay iba pa sa ihahain nila. Ang i-endorse raw nila ay yung ihahain ng grupong Bagong Alyansang Makabayan o Bayan. Yan din ang grupong naghain noong 2024. Betrayal of public trust pa rin daw ang ilalatag nilang ground for impeachment laban kay VP Sara. Tinitignan lang natin na baka madagdagan dahil may mga bagong impormasyon na pumasok. Essentially yung kay Madriaga kasi mukhang may additional information siya. Particularly dun sa kung ano nangyari dun sa 125 million na nagastos in 11 days noong December 2022. Dagdag pa ng kongresista, maghahain silang mga complainant ng motion sa Korte Suprema para himukin itong maglabas ng desisyon sa motion for reconsideration tungkol sa pagbasura at pagdeklarang Yun. unconstitutional ng impeachment ni VP Sara. Mas maganda Hindi Ayan. Ayan ang mangyayari. Aabangan natin ito. Next month na yan. Ano ba ngayon? 2 linggo na lang at February na. February 6, kung di ako nakakamali, or February 3, mag-i-expire yung 1-year ban. Yung tatapos yung 1 year doon sa impeachment. Kasi sa ilalim po ng saligang batas, isang impeachment case lang o complaint ang pwedeng i-file sa mga impeachable official. After nyan, ay pwede ka ulit mag-file. So, pagkatapos ng first week ng February, pwede na mag-file. Pero ito mukhang seryoso na. Ng mga civil society. At yun nga, gagamitin. Sinabi na ni Tino, sinabi na ni Trillanes, at ng iba pa, yung sinumpaang salaysay ni Ramil Madriaga na napakatindi ang gagamitin. Kasi yun po ay iniuugnay sa pogo at drug money umano. Okay? Maliban pa dun sa confidential intelligence fund sa Office of the Vice President at Department of Education. So hindi po yan harassment. Yan ang proseso ng batas. Pag may ebidensya, dalhin sa Congress, mag-file ka ng impeachment sa mga impeachable official. Okay? Ang mga impeachable official, President, Vice President, mga constitutional body. Yun po yun. So, ganun ang proseso. Kaya, abangan po natin kung ano ang mangyayari. Next month na ito. Di pa tapos ang mga investigasyon, kaso at pag-aresto sa mga involved sa grabbing corruption. Ito ang unang korupsyon. Baka sabihin ng iba dyan, oy, pinagtatakpan lang yung korupsyon sa flood control. Kalokohan yun. Mali. Panlinlang na argumento. Unang pumutok ang korupsyon laban kay Sara Duterte bago itong flood control. Yung flood control anomaly pumutok lang noong July 28 sa zona ni Pangulong Marcos noong nakaraang taon. Itong iskandalong kinasasangkutan ng Vice President 2022 pa. 22, 23, 24 nung siya ay Department of Education Secretary until now siya ay Vice President. Kaya yung sinasabing paglilihis, inililihis kayo kung hindi nyo alam ang totoo. Pero itong channel na ito,
at mga Pilipinong matitino sa buong mundo alam ang sitwasyon, hindi ito paglilihis. Ito'y parte ng paglilinis sa gobyerno. Panagutin ang dapat managot. Umabuso sa kapangyarihan at salapi ng mamamayan. Kung meron po kayong ebidensya, ito kung meron kayong ebidensya na lagi kong sinasabi, laban kay Pangulong Marcos at kung kani-kanino sa gobyerno, dalhin nyo sa proper forum. Huwag sa social media at media. Diba? Open ang palasyo. Sabi ng Malacanang, open sila sa lahat ng reklamo. Kung mag-file sila ng impeachment laban sa Pangulo, haharapin ng Pangulo yan. Kung kakasuhan nyo ang mga cabinet secretary at iba pa sa korte, okay lang. At yan naman ho ay parte ng rule of law. Yan ang kailangan. Walang takutan at walang kung ano-ano. Huwag kayong maniwala dyan sa mga tagatahol ng mga anti-Marcos na puro panlilinlang, puro panggagamit, puro ini-establish nilang harassment. Sila yung nanghaharas kasi nilalason sa pagsisinungaling sa taong bayan ang kailang ginagawa. Ang totoo, may batas tayo, may gobyerno. Ang mananagot, managot. Ang pasaway, mananagot. Ang matino, alam problema. Ayun lang, ganun kasimple lang. So, matino ba kayo? Ayan, sagutin yung sarili nyo. Hindi pwedeng puro panlilin lang. Kasi gising na ang taong bayan ngayon. Alam nila kung ano ang totoo. Ang aking mga channel, ang aking ginagawa araw-araw, ay for information and for education. Walang personalan. Opinion na meron akong pinanguhugutan, analysis, interpretation sa mga nangyayari. Obligasyon ko yun. Karapatan ko yun. Okay? Kaya kayo pong mga nanonood, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo, patuloy po nyo akong samahan at sasabihin natin ang totoo. Wala tayong koneksyon sa gobyerno, walang pakialam sa akin ng gobyerno. Tinutulungan ko siya dahil Pilipino ako. Tinutulungan ko si Pangulong Marcos dahil siya ang presidente. Libre, voluntary. Ang mga nag-aakusang bayaran, sila yun. At saka yung mga bayarang iso, yan ay bulok na paratang, bulok na sistema. Hindi yan totoo. Sila ang gumagawa niyan. Ibinabato lang kung kani-kanino. Di ba? Ganun po yun. Hindi natin kailangan ng perang galing sa madumi. Hindi natin kailangan ng perang galing sa mga ganyan. Maraming perang darating sa atin basta tayo sumusunod sa batas. Ang blessing manggagaling sa ating Panginoon. Magtrabaho tayo, kikita tayo. Magsumikap ka, uunlad ka. Magsumunod ka sa mga dapat na gawin mo para sa iyong sarili, sa iyong pamilya at sa iyong bansa, gagabay ka ng Panginoon. Yun. Alam yan. Kaya nga, God is good all the time. Yan ang ating paniniwala. Yung mga paratang, paninira lang yon. Wala silang mga content, wala silang topic, wala silang argumento. Mga basurang akusasyon yan.